Alam mo ba kung ano yung pinakamahal na babayaran mo sa buhay? Hindi utang, hindi bills, kundi yung mga bagay na hindi mo ginawa nung 20s ka pa. Akala mo noon okay lang na hindi mag-ipon, okay lang na puro gala, okay lang na walang plano. Pero pagdating mo ng 40s, sisingilin ka ng panahon at masakit ang interes. Sa edad na dapat kalmado ka na, tumitibay na ang finances at may security, doon ka palang mag-uumpisa. Hahabol sa lahat ng nawala. Kaya kung bata ka pa ngayon, pakinggan mo tong mabuti. Dahil itong mga bagay na to, sila yung magde-decide kung magiging on track ka ba towards financial freedom o forever kang stressed sa pera at sa buhay. Kaya kung ready ka na, tara, simulan na natin. Ang una sa listahan natin ay yung hindi nag-build ng network. During our 20s, madalas nating isipin na ayoko makipag-socialize. Medyo awkward eh. Saka introvert ako eh. Okay na siguro yung trabaho lang. Kaya after office, diretso uwi, no meetups, no coffee with colleagues, no joining orgs. Akala mo sapat na yung skills mo para umangat. Pero pagdating ng 40s, dito mo marirealize na hindi lang skills ang puhunan. Promotions, big projects, referrals, even negosyo deals, madalas galing yan sa taong kilala at nagtitiwala sa'yo. Kung wala kang network, para kang invisible. Pwedeng magaling ka pero walang nagtutulak o nagre-recommend sa'yo. At by this age, mahirap na mag-build ng deep connections from scratch. Kasi lahat busy na sa pamilya at sa career nila. Why networking matters? Una, opportunities flow through people. Hindi lahat ng trabaho o deal nakapost online. Madalas yung mga good deals at opportunities ay nire-refer lang din ng mga networks o connections. Pangalawa, trust shortcut. Mas mabilis ang tiwala kung may common connection kaysa cold application. And of course, leverage. Minsan, isang tamang tao lang sa network mo pwede magbukas ng pinto na years mo nang sinusubukang pasukin mag-isa. How to create good network? Number 1, join communities. Kahit online groups o local orgs, doon nagsisimula ang connections. Number 2, invest time in people. Hindi lang transactions, build genuine relationships. Number 3, seek mentors. Find someone na 5 to 10 years ahead of you in terms of experience and results and learn from them. At number 4, give value first. Networking is not about asking. It's about helping. That's how people remember you. In the end, hindi lang what you know, kundi who you know and who knows you, that will make the difference. Kung wala kang binuong network sa 20s, by 40s, mararamdaman mo yung parang lahat ng pinto sarado pa. Kaya habang maaga, huwag mong baliwalain ng relationships kasi sila ang magbubukas ng daan sa yaman at opportunities na hindi kayang ibigay ng effort mag-isa. Next on our list, walang naging mentor. May kilala ka bang tao na parang lahat ng ginagawa niya laging tama? Promotion agad, mabilis agad makaahon, laging may tamang timing sa business. Ang sekreto nila, kadalasan hindi naman talent, kundi mentor. May nag-guide sa kanila, may nagsabi kung anong dapat iwasan. Samantalang ikaw, ilang taong paikot-ikot kasi puro trial and error lang. Ito yung masakit, kung wala kang mentor, ang price ng lahat ng pagkakamali, ikaw lang mismo yung magbabayad. Time, energy, pera, years wasted. Imaginein mo, 10 years kang nagtatry ng business na hindi kumikita. Tapos biglang may nakausap kang veterano at sasabihin lang niya, wag mo nang gawin yan. Ginawa ko yan dati, lugi lang. You see? One sentence lang, na-save na sana yung isang dekada ng trial and error mo. Why mentorship is priceless? Number 1, mentors compress decades into days. Number 2, they let you borrow their scars para hindi ka masusugatan in the same way. And most importantly,
they see blind spots na hindi mo pa nakikita. So how to get a mentor? Number 1, don't wait for them to come to you. Approach people you admire. Huwag kang mahiya. Number 2, be humble. Ask questions, but respect their time. Number 3, hindi kailangan bigatin agad. Minsan, a 5-year senior in your company is already a mentor. At number 4, show value back. Kahit simpleng assistance or gratitude na pwede mong pakita sa kanila. That builds relationship. Ang dami sa atin natatakot magtanong kasi feeling nila nakakahiya. Pero mas nakakatakot yung 40 ka na at ma-realize mong sayang lahat ng taon na pinagpuyatan mo when you could have shortcut the path kung may gumabay lang sa'yo. Remember, self-made is overrated. The wise learn from others. The stubborn learn the hard way. Number 3, hindi nagbasa o nag-invest sa knowledge. Meron ka bang kabatch sa trabaho dati na halos pareho lang kayo ng starting point, pero fast forward ilang taon, siya manager na, ikaw, stuck pa rin sa same level. Hindi dahil mas matalino siya, kundi dahil habang ikaw busy sa Netflix, Mobile Legends o tambay-tambay lang, siya naman busy sa pag-aaral. New skills, new books, new courses. Ang ending, naiwan ka sa starting point na hindi mo napapansin. What happens without continuous learning? Una, the world keeps moving forward, pero ikaw hindi. Pangalawa, yung mga skills na valuable nung nasa 20s ka, become outdated by the time you reach your 40s. At pangatlo, yung mga bagong generation, mas updated, mas tech-savvy sila, mas in-demand, kaya kahit mas bata sila, mas mataas yung nagiging income level nila kumpara sa'yo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka nag-update. Parang phone lang yan na luma na yung software. Kahit gumagana pa, mabagal na. At eventually, hindi na magiging compatible sa maraming apps. Bakit nagpe-pay off yung lifelong learning? Unang-una, knowledge is like compound interest. Konting dagdag sa skills bawat taon, after 10 to 20 years, ibang level ka na. Pangalawa, new ideas open doors to new opportunities. At pangatlo, self-education separates you from the average kasi karamihan kontento na sa bare minimum lang eh. So how to invest in knowledge habang bata ka pa? Number 1, replace mo yung one entertainment habit with learning. Example, yung 30 minutes na TikTok scroll, palitan mo ng 30 minutes listening to financial education podcast or reading self-help books katulad ng mga paborito kong libro na nasa product list sa baba. Mamaya i-check mo. Number 2, leverage free resources. Ang daming libre like dito sa YouTube or sa Coursera o mga podcasts at articles. Number 3, invest small, reap big. Kahit 500 pesos course or book, pwedeng magbago ng mindset at magbigay ng skill na worth millions later on. At number 4, surround yourself with learners. Kung puro tambay yung kasama mo, mahahawa ka. Pero kung puro growth mindset ang kausap mo, aangat ka rin. Ang knowledge, parang invisible asset. Hindi mo siya nakikita agad, pero siya yung magdadala sa'yo ng mga opportunities na hindi mo akalaing posible pala. Number 4, hindi na alagaan ang kalusugan. During our 20s, ang dali lang makalimutan ng katawan natin eh. Ang dami mo kasing energy, feeling mo batang-bata ka pa, invisible. Soft drinks araw-araw, yosi with friends, fast food kasi lagi nagmamadali, at puyat dahil binge watch or gimmick. Sa edad na yon, parang wala namang epekto kaya deadma lang, di ba? Pero ang totoo, lahat ng ginagawa mo, iniipon ng katawan mo. At sa 40s natin and up, sabay-sabay niyang sisingilin. Doon mo mararamdaman ang totoong kapalit. May mga kakilala nga ako at the age of 40s, high blood na, mataas na yung kolesterol, at yung paborito kong mekaniko at 46, nagdadialysis na. So ang balik, hindi lang basta sakit kundi maintenance meds na libo-libo kada buwan, regular check-ups
at oras na dapat kasama mo pamilya mo, nauubos lang kakapila sa ospital. Yung 50 pesos soft drinks na lagi mong binibili noon, parang nagiging 5,000 pesos plus. Nagastos sa gamot buwan-buwan ngayon. Masakit isipin pero totoo kung paano mo tinatrato yung katawan mo noon, on your 20s to early 30s, siya ring magdidikta kung gaano kahirap o kung gaano kagaan ang buhay mo sa 40s and up. Ang problema kasi marami sa atin mas inuuna yung luho kaysa health. Pero isipin mo, anong silbi ng malaking income kung wala ka namang lakas para i-enjoy to? Yung kotse, bahay, investments, wala silang kwenta kung ikaw mismo, sakitin na, wala ng energy, at umaasa na lang sa gamot. Kaya habang maaga pa, gawin mong investment ang health mo. Hindi kailangan maging extreme. Simpleng pagbabago lang. Palitan mo yung soft drinks ng tubig. Exercise araw-araw kahit lakad lang. Matulog ng tama. At kung kaya, magpa-annual check-up para maagapan man bago lumala. Tandaan mo, ang kalusugan natin parang credit card bill yan eh. Pwedeng hindi mo ramdam ngayon pero kapag dumating na yung due date, sabay-sabay kang sisingilin with high interest. Kaya kung gusto mong ma-enjoy yung yaman na pinaghirapan mo, siguraduhin mong maayos pa rin ang katawan na gagamitin mo para ma-enjoy to. Number 5, puro safe path. Walang risk na tinitake. Kung iisipin mo, karamihan sa atin lumaki na tinuruan ng mag-aral ka, kumuha ng stable job, at huwag masyadong risky. Kaya during our 20s, yun din yung ginawa ng karamihan. Steady lang, safe path, walang business na sinubukan, walang career shift kahit hindi ka na masaya. Safe, oo, pero sobrang safe na walang growth. Ngayon, fast forward sa 40s, bigla kang mapapaisip, paano kung nag-try pala ako noon? What if pala nag-business ako? What if nag-resign ako sa trabaho na ayaw ko at lumipat sa career na gusto ko? What if tinuloy ko yung passion project ko? Pero ang problema, by this age, mas mataas na ang stakes. May pamilya ka na, may bills, may responsibilities. Yung freedom to fail na meron ka nung 20s, wala na masyado ngayon. Ito ang reality. Walang yumaman o naging fulfilled sa kaka-safe bet nila. Lahat ng breakthrough nangyari kasi may tinayang risk. Don't get me wrong ha, I'm not saying maging reckless ka. What I'm saying is to have courage to try kahit walang kasiguraduhan yung resulta. Kung 20s ka ngayon, ito yung golden time para mag-experiment. Okay lang magkamali ngayon kasi you still have plenty of time to recover. Mas mahirap magkamali kapag 40 ka na, may 3 anak, at may monthly mortgage. At kung nasa 40s ka na ngayon, hindi ibig sabihin tapos na. Mas magiging calculated na lang yung risk na matitake mo. Pero tandaan mo, the longer you wait, the smaller the window of opportunity gets. Ang tanong, ano yung mas nakakatakot? Yung risk na pwedeng mag-fail ka ngayon o yung regret na habang buhay mong dala kasi hindi mo man lang sinubukan? Number 6, hindi tinuruan ang sarili sa money psychology. Akala ng karamihan sapat na yung may ipon. Basta hindi nauubos yung pera, okay na. Pero ang problema, kung hindi mo tinuruan ang sarili mo sa tamang money psychology, babalik at babalik ka sa parehong cycle kahit gaano pa kalaki yung kinikita mo. Ito yung reason bakit may mga tao na biglang yumaman, nanalo sa loto o nakatanggap ng malaking mana, pero after ilang taon, balik hirap ulit. Kasi yung pera lumaki, pero yung mindset, hindi. Impulse spending pa rin, bili ng bili kapag may sobra, at laging inuuna ang wants kaysa needs. During our 20s, kung hindi mo pa naintindihan yung psychology of money, ang tingin mo sa pera ay simpleng numbers lang sa account. Pero sa 40s, dun mo marirealize na ang pera pala may emotions, may habits, may ugali. At kung hindi mo matututunang kontrolin yung relasyon mo sa pera, ikaw ang makokontrol nito. The truth is, money problems are rarely about math. They're about mindset. Hindi dahil hindi ka marunong mag-compute, kundi dahil hindi ka marunong mag-discipline. Hindi mo tinuruan yung sarili mo maging comfortable with saving, investing, saying no to unnecessary spending, at
delaying gratification. Kaya kung bata ka pa, simulan mong pag-aralan hindi lang kung paano mag-ipon, kundi kung paano mag-isip about money. Train your brain to see money as a tool, not a toy. Dahil kung mindset mo hindi nagbabago, kahit dumoble pa yung sweldo mo, dadalhin mo pa rin yung parehong bad habits hanggang pagtanda. Remember this, ang tunay na financial freedom hindi nagsisimula sa bulsa, nagsisimula sa mindset. Kung hindi mo binago yung way of thinking mo sa 20s, sa 40s, stuck ka pa rin sa parehong cycle, wondering bakit parang wala pa rin nangyayari kahit mas malaki na ang kinikita mo. Number 7, hindi nag-develop ng confidence to sell or negotiate. Kung iisipin mo, halos lahat ng bagay sa buhay ay may halong sales at negotiation. Kahit hindi ka salesperson by title, araw-araw ka actually nagbebenta eh. Nagbebenta ka ng sarili mo sa job interviews, nagbebenta ng ideas sa boss mo, nakikipag-negotiate ka ng sweldo, o simpleng nakikipagtawaran sa presyo sa palengke. Pero ang problema in our 20s, ang dami sa atin takot dito eh. Nakakahiya naman kasing tumawad. Uy, jahe magbenta. Baka ma-reject ako. Kaya ang ending, hindi natin nadidevelop yung confidence na sobrang crucial pala sa future natin. Ngayon, fast forward in our 40s, dito mo marirealize na yung mga taong marunong magbenta ng sarili nila at mag-negotiate ng terms, sila yung umaangat. Sila yung napopromote, sila yung nakaka-close ng business deals, sila yung nakakakuha ng mas magagandang opportunities. Samantalang ikaw, kahit hardworking, stuck. Kasi hindi ka marunong mag-assert ng value mo. At ito pa yung masakit. Kapag hindi ka marunong mag-negotiate, automatic, dehado ka. Laging mas mababa ang sweldo mo kaysa sa totoong value mo. Madalas, mas mahal ang binabayaran mo kaysa sa dapat saktuhan lang. Laging ikaw ang nahuhuli kasi wala kang lakas ng loob na magsabi ng, pwede bang mas mataas? O, pwede bang ayusin natin yung terms? Pero the good news, negotiation is a skill. And any skills can be learned and developed. At confidence naman is built through practice. Kahit maliit lang, next time nasa palengke ka, subukan mong tumawad. Next time nasa work ka, subukan mong i-present yung idea mo with clarity. Step by step, parang muscle ang confidence, lumalakas habang ginagamit mo. Kasi at the end of the day, success will always involve sales and negotiation. Kung hindi mo mabenta yung sarili mo, ang ideas mo at ang value na kaya mong ibigay, may ibang gagawa nun at sila yung mauuna. Kaya habang maaga pa, alisin mo yung hiya. Pero wag naman maging walang hiya katulad ng BGC Boys ha. Yun talaga mga walang hiya. At number 8, walang tinayong asset outside the city life. In our 20s, karamihan sa atin nakafocus lang sa city life. Sweldo, gastusin, renta, gimmick, gadgets. Halos lahat dito umiikot eh. Ang iniisip mo nun, okay lang basta may trabaho ko dito sa city. Solved na. Hindi mo naisip na habang abala ka sa bills at enjoyment, yung mga lupa sa probinsya, sobrang mura pa. Ngayon, fast forward sa 40s and up, ibang kwento na. Yung dating lote sa tabi ng kalsada na sobrang mura noon, ngayon, milyon na yung halaga. Yung kapitbahay mo na bumili ng maliit na lote sa probinsya, nakapagpatayo na ngayon ng apartment for rent. Samantalang ikaw, lahat ng kinikita mo, kinakain ng renta at city expenses. Wala kang naiwang asset na pwedeng kumita o magbigay ng security sa'yo at sa family mo. Ito yung madalas nating nakakalimutan eh. Hindi lahat ng asset flashy. Minsan yung pinakasimpleng lote, maliit na farm, o lupa sa tabi ng highway, ito yung magiging pinakamalaking source ng wealth mo in the long run. Kasi habang tumatanda tayo, dumadami yung tao, isa lang ang hindi pwedeng dumami. Lupa. And the earlier you buy, the bigger your gain. Kaya habang maaga pa, isipin mo, saan pupunta lahat ng pera ko? Kung puro city rent at gastos lang, wala kang naiipong solid assets. Kaya bago mahuli ang lahat, maglaan ka kahit konti para sa lupa.
Kahit maliit lang, yun yung magiging backup mo sa future. At kung may napulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Kung mapapansin mo, lahat ng hindi natin ginawa nung 20s, nagiging mabigat yung balik pagtungtong natin ng 40s and up. Yung hindi nag-build ng network, walang mentor, walang ininvest sa knowledge, pinabayaan ng health, puro safe path, hindi inayos ang mindset sa pera, walang confidence sa sales and negotiation, at walang tinayong asset. Lahat yan parang maliliit na choices na dati walang dating, pero sa huli, sila pala yung magdidikta ng buhay mo. Kaya ang tanong ngayon, hahayaan mo bang maranasan mo yung pagsisisi o gagamitin mo tong pagkakataon para mag-shift ng diskarte habang may oras pa? Hindi mo na mababalik yung nakaraan, pero pwede mong ayusin ang future. The best time to start was yesterday, pero the second best time is today. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng lessons na magbubukas ng mata at magbibigay ng direksyon sa financial at personal growth mo, make sure to subscribe dahil dito, hindi lang pera ang pinag-uusapan natin, kundi kung paano ka makakabuo ng buhay na hindi mo pagsisisihan. Maraming salamat sa panonood. Peace out.